Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, ang dulong sang mga balita. Hitabo, issue ka concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon sa aton nga mga kauturan. Nakatune in na subong nga hapon sa 585 AM. Kag syempre sa mga nagalantaw na sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yan, adlaw kita subong sang Lunes. Ayo 19 tuig 2025. Welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Ang inyo alaka, Marian Grace Aranya. Sa mga biyan ka, mainit nga hapon sa aton nga tanan. Kamusta no ang inyong nga weekend? Kabay pa nga nakapahuway, naka-recharge. Para sa panibag-o naman nga semana. Bakanay sa ubra. Mga Lunes, mga biyan, madamo kita sa topiko nga pag-istoryahan sa aton nga pagpangalaga. Nakita diri mga biyan ang update. Ahon naton no kung nakaabot na bala sa Ilocos Norte ang aton nga delegasyon, mga athletes naton, aton nga mga chaperones, coach, assistant coach para sa paghiwato naton nga opening ceremony sa 2025 palarong pambansa sa Mayo 24. Sukatan taman mga biyan subong nga hapon ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo kag ang ginahiwat nga payout para sa aton nga mga tupad workers gikan dira sa banwa sang Bugasong Antique. But before that mga biyan, magakuha kita na isang pinaka-latest nga lakat sang panahon kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Pilipinas Weather. Sa atong pinangalinya si Sir John Baron sa Pag-asa Iloilo. Sir John, good afternoon. Hello ma'am, good afternoon. Kag aton man mga tagpalamati. Latest weather update natin sa adult mga Monday, May 19, 2025. Bisa ito nga latest nga update, wala mga katamay ng monitoring LPA or bagyo sa sulod or sa buwan ang ating area of responsibility. Ang Intertropical Convergence Zone o ICCZ ang parehong nag-epekto sa may
Mindanao at sa Palawan, while the easterlies is still affecting the rest of the country. So, ang susunod nga sistema dito sa aton sa Western Visayas, generally sa weather kita, no, pero may mga sasagyan sa mga isolated, yung mga pagulan, pangalan sa pag-book nila ang easterlies, ang hangin na doon dito sa Western Visayas, may natugtog ganagan sa direksyon. Ami na sila ang tugtog na silangan, nga muna ang magadalas ng makadang tugtog na silangan, nga mga balot sa aton sa Ragatan. Pagka temperature na po, 27 to 33 degrees Celsius. Adlaw, nag-bootlock 527 kayo na sa aga, mag-tulog din so 6 na po sa hapon. Pagka sa maximum heat index na po, pwede siya mag-lapot sa 42 degrees Celsius. No? Pero based sa ating observation, naka-record na kita ng 43 degrees Celsius. So, na-record na siya sa alas 12 sa alauna sa hapon. So, make sure na may pananda kita no, sa init, especially kung may laktan kita sa subong mga inoras. Kaya pwede na siya actually na makatugas ang heat comes kaya gito session dahil kung mga nagbulat sa sinipan sa mga inoras, pwede na siya makatugas ang stroke. So make sure nga may pananda kita sa init, may balance ng tubig, stay hydrated, and as much as possible, sa kita pang mamagaan na tayo, practice, hindi mainitan ang atong nalawat. And based on our weather outlook, actually, for the next coming days, possible same weather condition kita. So, laban-laban sa next days ni mga manininugas, mga manigapon. So, kung pwede, kung may ulog-down sa utupad sa early afternoon schedule, sa may early morning or late afternoon, kung sabihin man po ang hindi gawa mainit or makaang. Mayroon latest with update ako si John Baron, Rachel, sa mga latest with update, and as always, stay safe out there. Sir John, subong Lunes, no, 42 degrees Celsius, pero you've mentioned na lapot na natin ang 43 degrees Celsius. So, lauman ba na natin, Sir John, nga posible mataas pagid sa 43 degrees Celsius ang aton nga maximum heat index subong Lunes? Yes, ma'am, posible na siya. Kaya sa subong naka-record, nakita sa 43 degrees Celsius sa alas 12 kada alaw na sa hapon. And usually, nag-update ang aton nga heat index alaw na alas 2. So, na siya, possible pa na siya yung punong wala na siya ulot, ang possibility na masaka pa rin siya pag once mag-record at mga alas 2 ang hapon. Kaya alas 2, alas 3 ang hapon, wala na ginahulot, ang possibility na maganda siya daw magtaas pa siya ang ma-observe na itong heat index. Sir John, sa mga nagliligan niya semana, no, kung hapon o kung gabi, diri sa aton sa Iloilo City, nag-aulan. So, are we expecting sa subong nga semana kung sa mga masunod nga semana, no, magabubo ang ulan diri sa aton sa Iloilo? Yes, ma'am, posible na siya actually. Ang ato na bigay sa ang paglantaw is since kita subong ang tag-init kita kasi doon kung may init, ang wala na gaulan. Actually, that's not the case, no. Ang wala ganing reason na may ulan kita, may init kita. And sa subong nga semana, Sir John, or sa bilog nga bulan sang Mayo, ano ang pinakamataas natin nga na-record nga heat index? So, para mga ayos natin nga na-record nga heat index for the month of May is 44 degrees Celsius. Na-record din siya sa alas 2 sa hapon sa May 9. And sa subong, sir, nga bulan, may ara bala kita lauman nga magasulod nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility pa? Sa subong, ma'am, wala ka tayong ginawa ito ng LPA or bagyo lang sa sulod or sa Bulatang Park. Pero kung lantaon ka lang sa aton nga historical data, sa bulan sa Mayo, possible, isa ang mga bagyo ang pwede magsulod or mag-develop sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. So, despite sa subong, wala pa kita may ginawa ito, wala ka na inarulat ang possibility ng abate may magtuwa o LPA or bagyo. Okay. With this, Sir John, madamoging nga salamat. Yes, ma'am. Thank you and mayong hapon. There you have it, mga biyan, si Sir John Barro, ang ating weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. Expected naton nga maximum heat index subong nga Lunes yara lang sa 42
42 degrees Celsius na mga abyan no, alas 12. Kaglauna no na record natin ang 43 degrees Celsius. No, abiso sang aton nga pag-asa sa mga kauturan natin. Mga wala no importante nga transaction outside of your home. Stay no sa inyo nga bahay. Naton ini mga abyan no maubrang aton nga mga activities o mga transaction natin no after 3 or 4 p.m. Ang mga abyan no wala gina-roll out sang aton man nga pag-asa posibilidad no nga kapareho sang nagliligal nga mga semana. Sang pag-ulan no, sa pila ka areas diri sa aton sa Western Visayas. Lagi no always ang inyong apay. Kontra init at ulan. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:14 sa hapon. Mga sa aton nga pagbalik, istoryahan na nato no ining nagalagaw man nga social media posts. Ara ko no mga biyan sa grade 13. Sabi habang tapos ang grade 12, may isa pagid katulog. Maturan sa sini mga biyan. Ara gid man bala sa grade 13. So naton ina mga biyan kaupod later on. Aton man nga Regional Information Officer, Department of Education, Western Visayas. And magakuha man kita sang update. Kinabalan ang aton nga mga student athlete sa Saturday, May 17. Sila diri sa aton sa Iloilo. Ang barko no natulong sa Bacolod City. Sugato naman niya ang ating mga student athletes. Ito man ang ilang chaperones, coach, assistant coach sa Negros Occidental. Kahapon mga abyan no, sa last naton nga update, nagtubot na no ang aton man delegation sa Manila. Doon naton later on, abot na bala sa Ilocos Norte. Sobra sa sentos naton ka student athlete. Kahon man nato no ang sitwasyon aton nga billeting school no enough nga guys ang pagkaon, tubig. Kahon naton ang kaintang sa bugos naton nga delegasyon kag kung may ara na bala no nag-confirm nga mga gobernador no kiti may ara kita sa 1,000 plus delegates no lakip na diri ang aton nga anom governor. So hibaloon naton later on confirm bala no nga gobernador nga magaupo dito sa opening ceremony ang aton nga palarong pambansa May 24. Patayan mga biyan sa aton nga pagbalik upod na nato Sir Hernanis Escolar Jr. aton nga Regional Information Officer sa DepEd Region 6. Mga biyan magabalik ang programa Balita Sosyal. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:18 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kag akong inyong alagad, Marian Grace Ermiata. As mentioned earlier, mga biyan, no, antes kita nag-break, subo nga hapon, magakuha kita sang latest nga update. Ang pagos no nga delegasyon sa Western Visayas Regional Athletic Association. Vibra, iwaton man nato no nga 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. O nato no nakaabot na bala ang tanan naton nga student athletes, upod nung aton nga mga coach, assistant coach, and chaperone. Siyempre mga abeno, magakuha man kita sa nga pagpaathang. Uy, diri mga abeno sa napta nga impormasyon. Anak ko no sa grade 13 sa school year 2025 to 2026. Yung kamautoran sini misinformation bala ini. Dari mga biyan sa aton nga Zoom ang aton nga Regional Information Officer sa Department of Education Western Visayas, si Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, good afternoon sa iman. Welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. May nga po siniya Ma'am Miriam, taga sa ngalan sa DOIC Regional Director Cristito A.I. Cole, matamihan kita. Sinsa sini ka mayong hapon sa tanan. Yes. Sir Hernani, I believe, no, ikaw na una dira sa Ilocos Norte, no, antes nag-abot ang aton man nga mga student athlete. So, kamusta na subong, Sir Hernani, dira ang aton nga sitwasyon? Nakaabot na ba na ang masobra 600 naton ka mga student athletes? Actually, no, halos naman sila nakapod na, nakaabot na diri, rather, sa may sa Nicolas National High School, except for our delegation coming from Aklan, no, kay may separate sila nga transportation, accommodation. I think it was sponsored by their LGU. So, expected na mag-abot din sila diri sa may sa Nicolas National High School either tonight or tomorrow morning na. But nevertheless, halos na nangyari na diri. Nakabot na. Early siya ba na schedule. Ikaw tanong sila natin, based sa atong sining estimate, dapat mabutan sila around 7:30 na sa ngaga. But because of maning early ang abot sa barko, kami nag-adjust ng schedules ng tanan-tanan. So, nakabot sila dito sa Nicolas mga around 2:30 in the morning. So, currently, halos sila ng mga athletes natin nag-rest anay because nagalinin sila sa 26 to 30 hours na travel and need nila na nga mag-recuperate sa sobra kakapoy nila sinanabatsagan. So, sa Subong, pawayan na sila pag sa Patik, as we speak right now, no? Tama ka pa nga kapag yung sitwasyon dere, mainit ang panahon sa Sagwa. So, we don't want nga ma-hamper or maapektuhan ang health and well-being sa ating mga athletes. That's why they are currently having their break and pawayan na, and then later on, maybe this afternoon or tomorrow morning na mag-start ang lasting exercises, practice activities, and the like. Yes. Sir, nakita nato madamo nga bus ang nag-ferry sa aton man nga mga athletes, no, or bugos sa aton nga delegation, no, coming from Western Visayas. So, ang bus nga ini amo ni ang gisakyan nila halin diri sa Iloilo or didto na tuya pag-abot sa Manila padulong dira sa Ilocos Norte nagsukat? Ang narabo is nagsakay ang ating delegation sa barko coming from Iloilo and Negros, and then pag-abot nila diri sa may Manila North Harbor, diri na lang nagulat ang bus. Na din kanaton ginaarkilahan diri no sa may ini siya isa bus company na familiar with sa terrain going here sa Ilocos Norte. So it's our women of ensuring na maging safe ang atong nakabataan. That's why nga I think if not mistaken around 18 buses nga nag-travel gabi, no. So convoy ini sila halin sa Manila until here sa may sa Nicolas National High School. Yes. Sir, kamusta ang sitwasyon sa aton nga billeting school dira sa Ilocos Norte? Ang gintungan dito sa aton siling accommodation committee nga ready ang aton siling mga kwarto. That's why pag-abot nila kaya sa gagahon, handa na, may mga buildings na nakabutang na kuha na natin na pang segregate na siya per room. May ulunan man, may habol man. So, all they have to do is to settle their respective mga personal belongings, and then
nag-rest na sila bila yun, no? Kaya kapoy ang atong ng mga kabataan. In terms of cleanliness and beautification, ang ato sa committee in charge man dira, currently na busy man sila sa pag-ensure ng mga festive ang atong sila pag-stay diri sa may San Nicolas National High School. Yes. How about sir ang mga tubig pagkaon no? Kada schools division office bala ini or sabat ini tanan sang DepEd Region 6? Kung lang nga rin ang ating mga kabataan sa sa regional level, it's the regional office that shoulders the food. So may kita MES committee nga naga-ready diri no, they are here. Abot sila magluto sa pamahaw, kanya-kanyapon, pag-provide sa snacks na diri. Kag subong man kung once nayara na natin start ang ating hampang, then they will be allocating man sa provision. Abot sila madalas ang ating sila mga athletes from the school going to the playing venues. Kaya sa kita ka playing venues, it's for football. Nga kung sabihin, no, dito siya na kasi around 38 kilometers from the Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. So, hindi natin gusto man mabot man ang ating mga athletes or hindi man natin gusto na magbakal sila sa pagkaon sa higad-higad. We don't want na matabo silang malay like food poisoning or maglay nilang action. That's why kita sa mismo sa region, no, ginatry din natin, may provide yun yung mga pagkaon sa ila. In terms of supplies ng tubig, then may mga may mga deployer ang atong sining eskwelahan na ginagamit as we speak. And then kung once na magkulang na siya, then we can coordinate with the school head kaya nagpasalig mo ang local government unit of Lawag na or Ilocos Norte rather na kabilawag mo duwa sila nga kung may kulang kita sa supply then they can augment man like fire truck na magdadugan sa tubig na pwede kung in case na kailangan yun ang supply natin sa tubig. In terms of kuryente naman, may kuha naman kita may nakasandaw naman yung generator hindi sa mag-route so wala kita sa kulba dara but kung ano napasalig mo ng power rin na karatanis ang power direction na dati sa mga event and the development na nag-affect naman sa atin sa mga kabataan. And so naman, in terms of security, may PNP personnel ito ang naka-standby 24/7 dari sa atong sining school, naka-check in and in and outs sa atong sining mga members ng atong sining delegation. So everyone is safe, gina-ensure din na sa DepEd, no? That's why nga mas mga ginikanan dara, rest assured nung safe ng inyong kabataan while they are here sa may San Nicolas National High School. Yes. Sir, how far ang San Nicolas National High School no sa venues ang aton nga opening ceremony o kung sa mga nanuhay-tuhay naton nga playing events? Actually, may mga around 15 to 20 to 25 minutes no ang distansya sa atong visiting school going to Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. But we don't mangin coordination ng mangin factor kiti hindi lang kitang gigamit sa backland going there so ang atong sining transport committee ginpasalig na ng memorya no nga kung sa diin dapat ma-allocate yun sa buffer time like for example an hour or 2 or 3 rather abot sining mga gimalate ang atong sining mga kabataan so ina siya tinatinguan gid naton nga kung sa diin no mangin productive ang ating sining participate dire sa may sa may palarong pambansa 2025. Yes. Bali sir, maging commission kita nga bus or salakyan dira sa Ilocos? Actually, ang transportation committee nato na nag-hire ni sila from the second around 20 vans na mag-shuttle sa atong sining mga athletes to and from the playing venue. So, all they have to do is to coordinate the schedule about sila nga ma-ensure na ma-allocate nato ng van sila. Kasi we have limited resources. So, one of the request is i-shuttle natin. For example, tupaday lang man ang playing venues. Let's say, for example, swimming and let's say for the sake of discussion, swimming and running events nato. Then isa lang sila kaban, kung makaigo mo lang sila, agad sila nga ma-lesson nato no ang pakatubalik sa nato sila nga ban, hindi mo lang bapuno. So, pag subong man, makasave pa kita sa time, kasi may somehow mga matraffic na di siguro, na-foresee nato, na may matraffic ang bahin sa Lawag, Ilocos Norte.
So it's our way of ensuring the safety and also the practice ng atong sino pag-participate sa palarong pambansa. Yes. Sir, ano gani ang mga sports events no sa last year nga iga-event naton for this year's edition sang palarong pambansa? Ang kutunan sa natin last year, may ara kita sa record breaker sa bayan sa isang swimming 4x15-meter freestyle relay sa secondary girls. So record breaker ang atong silang natindara. Same is true sa javelin throw elementary boys. Record breaker man ang atong sining participant dara. And subuman sa athletics, may araman kita sa swimming, sa gymnastics, sa taekwondo, volleyball, ang team no sang wakulog ta itong daog ng minister last year. So ga-defend nila na this year no sa palarong pambansa 2025. Inisyo no pila lang gid sa mga games no akong sa diin. Naging kampiyon kita last year, softball, elementary girls, gold medal magita last year, so i-defend na na sa atong sining mga atleta. Yes. Sir, you've mentioned mainit dira subong sa aton man nga sa probinsya sang or sa Ilocos Norte no. So ano ang mga measures naton sir para nga ti maamligan man no ikayong lawas ang aton nga mga atleta? May DRM po kita din, no? May DRM po kay person kita din nga upod, abot sila nga ma-ensure na safe ang tanan. Kung once na may condition na may foresee na daw somehow mag-impose ang problem in terms of the health and well-being sa participants, mahing tanan na kami dire. That's the athletes, the WG, kada mga personnel sa school, then hindi siya kan call, no? Kung anong dapat sa ninyo itong naobrahon. So, ginagawa natin no, gina-check natin dire subong na dapat na hindi kita magsagay pinir, babad sa init sa adlaw. And subong man, gina-avoid natin, especially kung subong kapag decorate ang atong sininga beautification committee during this time, resta na sila, issue naman sila karon. It's our way of protecting each and every one of the kasi tama ka pa ang atong sininga sitwasyon dire sa Maya San Nicolas National High School. Yes, and speaking of decoration, Sir Hernani, doon sa mga previews natin nga palarong pambansa, gina-check ining mga schools natin, billeting schools natin. So, ano ang lauban natin din ang disenyo sang aton nga billeting school for Western Visayas? Ito festive design sa ato sila mga festivals meron din dire. And subong man ang atong monitor, yung The Champs, na logo natin. Yes. Makita na ito sa nakilala sa mga lugar. And subong man, the usual, we have flaglots, we have banners, banderitas, nag-institute sa nakilala ng lugar. Agad mapilman ng atong sining mga athletes, no? Na kung sabihin na yara inis ka sa area, nga magakupit sila, get festive ang ila sining ginatunguran niya eskwelahan. So yung school, palabanan mo kita natin dito, yellow. Yes. Ang mga tape patasog now, naging color na niya sa blue and white, which is the official color no, sang Western Visayas sa palarong pambansa. Yes. Sir, sano ang meetings ang aton nga mga coach, assistant coach dira sa bilog naton nga delegation no sa palarong pambansa? Second yung mga sa meetings kita tomorrow, I think tomorrow ang ating General Assembly, but subject to change pa na siya. Okay, we are fluid pa no sa ating schedule kay we are waiting for the arrival of our previous regional director, Dr. Miguel Tico. Okay, the travel naman siya going dire. So, medyo fluid pa ang ating schedule. But nevertheless, there will be an orientation sa tanan, meaning coaches, assistant coaches, technical officials, athletes natin, especially we will be tackling the protocols, the guidelines, anong do's and don'ts while we are here, and subong man, how we can protect each and everyone given tama kalimitang panahon dire. And also, we will also be discussing the ground rules na pinili sa school, about sa mga avoid natin no, ang any untoward incident while we are here sa San Nicolas National High School. Yes. Sir, si OICRD Eco, ara na diraya? Hari na dia si OICRD Eco, si Mr. Wood, OIC, Assistant Regional Director, Regional Macdi Aposin, ayari naman diri siya. So, nag-meeting na kita na together with the TWG head and tournament coordinators natin, or tournament managers natin. So, that's the first one sa mga series of meetings natin na pag-ground dire sa San Nicolas National High School. So, it's our way of ensuring na tanan updated no, sa ginapang-obran natin dire.
sa may San Nicolas National High School. Yes. Sir Hernani, idugang ko na lang ni ending information no nga may ara gid man balas ang grade 13 for the next school year 2025 to 2026. How through ining information, Sir Hernani? Actually, it's part, it is one of the two no, nga na-monitor natin sa DepEd na misinformation. Akong sabihin ng previous sinadala is madula ako no ang kinder and grade 11. Right now, dugangan naman sa grade 13. So, it's a false information. Wala sa nga mo sila nga idugang sa ating sa basic education curriculum. Still, it's kinder to grade 12 and we cannot add any grade level. We cannot modify the Basic Education Act. It's because it's a law. Yes. And for it not to be amended, rescinded, or repealed, it should come from a lawman, another lawman na mag-repeal sa yes na. So, kapag sa June 6, we will ensure no abide kita sa basic education curriculum nato, that's kinder to grade 12, and at the same time, we will still ensure no that we provide the quality basic education sa sa champion learners in region. Yes, at least klaro, Sir Hernani, no nga hindi matuod ini no nga midugang kita nga another grade level no for our next school year. Lastly, Sir Hernani, no, ang imo nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati, especially sa mga student athletes naton who will be competing no sa aton man nga palarong pambansa lakip man sa aton nga National Schools Press Conference kag sa National Festivals of Talent. Sa ating sa mga learner athletes nga rin nag-participate sa palarong pambansa, National Schools Press Conference and National Festival of Talents, kita sila tayo nagkapati kita that we are the home the champions and we know no, sa capacity sa atong siling ng mga atleta. That's why because we believe no, in your skills, in your talents, and kita sila tayo na we provide all that we can provide sa inyo. Agad sila nga make sure natin that you will be doing your best. Agad sila nga itabuhi natin sa atong mga kagalingon ang being a champion, especially in terms of sporting activities. So, kita sa region, as the management of these activities, sa mga participants na manage sa ila, we assure all the parents na nabilindra sa bayan sa Region 6 that we protect your child here while they are here. Yes. May mga learner rights protection office kita na naka-situate. Tapos hindi nga ma-ensure natin na ma-protection na natin ng ilang pinanatao. And at the same time, we have protocols that are being implemented about to ensure natin ang safety and well-being sa atong mga kabataan while they are participating in these 3 national activities. Yes. With this, Sir Hernani, madamo nga salamat sa time kag sa information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas, and good luck sa inyo dira na sa aton mga bugos nga delegation sa Palarong Pambansa 2025. Madamo nga salamat, sir, kag maayong hapon. Maraming salamat kag mayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Sir Hernani Escolar Jr., ang ating Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas. So halos mga binutanan ng student athlete na ikan diri no sa Western Visayas ang nakaabot na sa Ilocos North. Ulat na lang natin no, ang delegation coming from the province of Aklan. Exciting. So po nga edisyon sa nga Palarong Pambansa. This will be the last time. Upod natin no, ang Negros Occidental for our Palarong Pambansa. Di man mga biyan basta-basta no, ang student athlete natin coming from Negros Occidental. Sa itong mga biyan na ang Taitu mo ang defending nato no nga champion volleyball girls nga high school. Skugan na mga biyan no ang sa basketball and sa mga individual naton ha nga mga contest. Skug man diri ang Negros Occidental. Ganino sa previous naton nga interview with Sir Hernani no mabatsagan gid naton no. Pagkadula sang Negros Occidental kasunod nga edisyon Libra Ami siyempre no sa nga Palarong Pambansa of Negros Island Region. Anyway,
mga abyan samtang pano group let's pray for our student athletes. Ang goal mga abyan sang Wivra to get the championship for this year's edition sa palarong pambansa. So palantayan gid ang mangin maso sang aton nga mga student athlete kay todo kumbaga. Last year mga abyan second runner up Western Visayas. Pero sa 2023 nag-first place kita, but hopefully this year sabay pa kabay pa champion. Pagarin ni Sir Hernani the home of the champion. Panindugan gid ni, I'm sure panindugan ini subong aton nga mga estudyante, aton dira nga mga coach. Ug syempre ang members ng aton nga technical working group nga grabe man ang paghatag sang support para nga ma-make sure nga komportable didto ng aton nga mga student atin. And mga abyan sa sining impormasyon. According kay Sir Hernani mga abyan, misinformed sala nga mga impormasyon nalagaw na sa social media. Una dulaon ang kindergarten, ang grade 11, another naman nga information may madugang nga grade 13 sala ina. At Sir Hernani in order for us nga magdugang o kung magkakalan anay sang live may gulpihada nga maubra nga kakson mo lang o kung magdugang ikaw da iya sa another grade level. Kinahanglan niya istudyohan, kinahanglan mga abyan nga magatian ang tanan nga sektor. So kapay pa sa mga kauturan natin dira nga case mabasa ka mo sini sa social media o kung may mga tupad balay ka mo dira palaptas ang impormasyon grade 30 sa wayon naton pala naton nga ina mga abyan nga impormasyon hindi mato peke misinformation. Nagkabay pa kita mangin responsable man kita every time nga may kita i-share dira ng mga information kasi bala maka-create pa ini sa nga panic sa mga ginikan sa mga estudyante nato. So make sure i-check gid ang inyo nga source. Pwede mga abyan dira maka-check sa Facebook page ng Department of Education Philippines. Pwede diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Any information nga ang lansang publiko kami diri mga abyan sa Radyo Pilipinas Iloilo. Share gidira nagasulat sang balita. Nga wala kita may nakita nga any information from DepEd sa amon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo nga may ara sang balita grade 13 silingon hindi tuod sa balita lang wala man kita nagapaulihin diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Oras mga abyan sa Radyo Pilipinas 1:41 sa hapon sa aton nga pagbalik pagsiplatan naton mga abyan ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Sulod na kita mga abyan or next month man naton ang pag-ulan-ulan. Naton mikiti sa mga gadyang tuig sa kanibulan sang Hunyo ang preklase tig-ululan. Sidiring mga abyan naton ang pag-ulan-ulan. Ano ang dapat naton nga obrahon nga mga tika. Hindi na magtaas ang kaso sang dengue diri sa probinsya sang Iloilo sa bug-os nga Pilipinas.
Baloon naton ini later on mga kan sa upod si Rodney Labis. Naton kainan no si or kahapon si Doc Labis. Check kita sang mga barangay man nga miara sang clustering of dengue cases. Ini nga mga barangay o kun mga munisipalidad sa probinsya sang Iloilo. At ayan, ini mga biyang information sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pamamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga, at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang violence against women and their children o VARC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin namin. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:45 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kag akong inyong alagad, Miriam Grace Ereñata. This time mga beno, pasiplatan naton ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Maloon naton no, pila na ang na-record naton nga kaso. Lakip man mga beno ang dengue fatality. Mga barangay sa probinsya man no, ang ara sang clustering of dengue cases. Kaya mga beno, pamatian naton si Dr. Rodney Labis, ang head sang aton nga Health Service Delivery Division, Iloilo Provincial Health Office. 19th Morbidity Reports and Epidemiology and Surveillance Units ang Iloilo Provincial Health Office covering the period of January 1 to May 10, 2025. Ang probinsya sang Iloilo may 68 nga magong kaso sa dengue. Kagsugong may ara nakita total na 1,673 dengue cases, which is 80.3% higher compared to the same period of 2024. May isa naman ka nagdugang na report na napatay tungkol sa dengue, isa ka 2-year-old female from Sara, kaga napatay ni isang April 27. So sa subong siyam na ang total na napatay tungkol sa dengue diri sa probinsya sa Iloilo. Tanan nga banwa sa probinsya may kaso na sang dengue, kagang mataas na kaso na galing sa banwa sang San Joaquin with 126 cases, Oton with 99 cases kag 1 death, Leon with 86 cases, kag sa banwa sang Kabatuan kag Dumangas with 79 cases each.
tanan nga edad apektado sa dengue, pero ang pinakamadamo nga kaso nga kita naton sa mga kabataan na nag-edad 1 to 9 years old, comprising 34.6% sa total cases, kag ginasundan sa mga pamatanon gihapon nga nag-edad 10 to 19 years old, comprising 28.6% of the total cases. May 8 kita ka barangay diri sa probinsya nga may clustering sang dengue cases. Ini nga mga barangay, ang mga barangay poblasyon, Alimudyan, with 6 cases sa nagligay 4 ka semana. Barangay Simsiman sa Kalinog with 3 cases sa nagligay 4 ka semana. Barangay Kinagdan, Igbaras with 5 cases. Barangay Naslo, Bukaw o Paasin with 4 cases. Barangay Boton, Oton with 3 cases. Barangay Kansilayan, Pototan with 8 cases. Barangay San Antonio, San Miguel with 3 cases. At Barangay San Andres, San Rafael with 4 cases. Kung basihan naman natin ang 2-week na growth rate sa kaso sa dengue sa mga banwa natin dito sa probinsya, comparing the previous 1 to 2 weeks and previous 3 to 4 weeks cases, mga 35 ka banwa ang nakitaan natin na may negative 2-week growth rate or nagapanaw ng dengue cases ang nagligad na 2 ka semana. Ang mga banwa galing na may mga significant increase pa sa dengue cases, ang mga banwa sang Dumangas kag banwa sang Lambunaw. Province-wide, ang 2-week growth rate sa dengue sa Iloilo is negative 28%. Indikasyon nga nagapanubo ang aton nga dengue cases sa bilog na probinsya sa Iloilo. So, sir, there you have it mga biyanho, si Dr. Ronnie Labis, ang head sa ating Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. So, halin January 1 to May 10, mga biyan, we have 1,673 dengue cases and siyam na nun, nagsaka na sa siyam ang ating nga confirmed dengue fatality. Tapos kami nagdugang mga biyan nga isa ka dengue death. Na-record mga biyan sang bulan sang Abril pero subong lang no nag-reflect month of May. Dugang mga biyan no, isa ka 2 years old nga bata nga babae gikan sa banwa sang Sara. May mga municipalities kita no, 8 municipalities, a clustering of dengue cases. Lumudyan, Kalinog, Igbaras, Maasin, Oton, agad man ang Pototan, San Miguel, kag San Rafael. Nagambal ikaw mga biano sa clustering of dengue cases, buot silingon, may ara ini sila no 3 to 4 cases. 3 or more kaso no sa dengue sa 4 ka sunod-sunod nga semana. May ara kita no sa mga LGU nga nagapakita nga may negative na no, negative growth rate sang dengue. Fortunately no, may ara man kita sa mga LGU dayon sa gihapon ang pagsaka sang kaso sang dengue. Inong always diri ginahambal sang aton man nga Iloilo Provincial Health Office 4S strategy na to. Seek early consultation, secure self-protection, seek medical attention no kag support fogging or spraying hotspot areas. At syempre mga bino permi diri ginakampanya sang aton nga PHO. Inyo dira no sa ilang Facebook page. Limpyo Iloilo. May kahabit no sa pagpanindog every day. Like every or once a week or once a month pagpaninlo kung pwede no dapat every day. Pulbo no ang mga tubig or mga suludlan nga para sang tubig simple no pangitlugan sang lamok. Kung wala sang breeding places pangitlugan ang lamok. Ano po ang kaso sang dengue? Yung mga abyanong lumahon, hindi lang iya sa gobyerno, hindi lang iya sa DOH, hindi lang iya sa provincial o mga city health offices. Hindi aton tanan nga ulubra. Abay pa no nga magtilingog kita, magpanimplyo sang aton nga panin. Alright.
oras mga biya sa Radyo Pilipinas, 1:52 sa hapon, wala na kita sa nabilin nga oras sa aton nga pagpangalaga. Iwat madamo nga salamat no kay Sir Hernanis Escolar Jr., General Information Officer sa DepEd Region 6, at kay Dr. Rodney Latas at sa aton nga Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. And thank you man sa mga nagliso sa ila radyo sa 585 AM at sa mga nagalanta sa aton nga Facebook Live, maayong hapon sa inyo. Thank you man sa akon mga katuwang technical sa studio. For more aventura kag sa among transmitter, Sir John Magallanes. Ako na lang gid mga biyan si Morgan Grace Areñata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa susunod na buwan, kasunod ng tinanawag na serbisyo nito dahil sa eleksyon. Sa Malacanang briefing, sinabi ni PCO Undersecretary of Palace Press Officer Atty. Claire Castro na sa ngayon ay wala pang impormasyon hinggil sa kung sino ang posibleng italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang successor ni Marbil. Sinasabing dalawa sa matutulig na pangalan bilang strong contenders sa pagiging Chief PNP sila Lieutenant General Jose Melencio Nartaez na number 2 man ng PNP bilang Deputy Chief of Administration na umano'y malapit na kay dating Senadora Amy Marcos at si CIDG